Isang magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Una sa lahat, pag kailangan nyo ng police assistant, alam nyo na kung paano nyo sila makukontak. I-dial nyo lamang ang 911 sa loob ng 5 minuto, nandyan na po ang ating kapulisan. Kaya po sa mga taga Manila Police District o sa nasasakupan ng kahit anong istasyon sa buong Metro Manila, may kaagapay tayo. Una sa lahat, itong ating ipapakitang mga video, ito po yung sa area po ng Manila Police District. Dahil sa ating mga kapulisan po dyan, nakikita ko naman aktibo at tinutupad nila ang kanilang tungkulin para po maging happy kayo. Kasi ang gusto nga ng pulis, maging masaya ka, maging panatag ka, at higit sa lahat, maging ligtas ka. At pati yung mga mahal mo sa buhay. Ang sabi nga ni General Torre, dapat maging peaceful ang buong Pilipinas. Kaya naman ang ating mga kapulisan, ginagawa po ang lahat para lamang mabantayan ang lahat ng mamamayan. Hanggat maaari nga, hindi na natutulog ang ating kapulisan, pero hindi pwedeng hindi matulog sila. Kahit pa paano, tao din po yan. Kaya, kaibigan, kung alam mo, meron ka nakikita sa lugar mo na hindi gumagawa ng maganda, ano pang hinahantay mo? I-report mo na sa pulisyan. At sigurado, kukunin yan at huhulihin yan. Dial 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Magandang araw po sa inyong lahat ng mga kababayan namin dito sa aming nasasakupan na Barbosa Police Station, PS14 ng Manila Police District. So narito po ang inyong hepe, si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Lazarito Pablos Jr. upang magbigay ng ilang city tips para makaiwas po tayo sa rape para po ito sa ating mga kababaihan. So una, iwasan po nating dumaan sa mga madidilim na lugar. Lalo na kung mag-isa kasi dito po minsan nagkakaroon ng pagkakataon yung mga may masasamang balak na maabuso ang ating mga kababaihan. Iwasan din natin makipag-inuman sa mga hindi natin kilala. Kasi usually, pag hindi natin kilala, bakit tayo makikipag-inuman? Minsan kasi totoo rin yung kasabihan na pag may alak, may balak. So dapat yung mga kababaihan natin is iwasan natin yung ganon. Sumunod is kilalanin natin yung mga taong sasamahan natin kasi mahirap kasi minsan kasi diyan nabibiktima yung mga kababaihan natin sa sobrang pagtitiwala din nila sa mga sinasamahan nila. Hindi nila alam may masama na palang balak. So sunod is huwag agad maniniwala sa tao, lalo na yung nakilala mo lang sa social media.
Kaya sa panahon ngayon ng modern days, uso na yung mga chat, mga dating app at kung ano-ano pa na application para makapag-usap ang mga tao. Minsan, akala natin mabuti silang kausap, yung pala may masama na palang binabalak laban sa inyo. So pinapayo rin namin na magdala rin kayo ng pamproteksyon ng sarili, kagaya nung pepper spray, para just in case na kayo ay masadlak sa ganung situation, meron naman po kayong pang self-defense sa sarili nyo. Pero ang pinaka-best po talaga na self-defense dyan is yung lagi pong pag-iingat at pagsunod sa payo ng ating mga magulang at ating mga kamag-anak na nag-aalaga sa atin o gumagabay sa atin. Sa mga case naman po na mismong sa loob ng bahay, yung taong umabuso sa kanila is wag po kayong mag-aatubiling lumapit dito sa Barbosa Police Station, lalo na po yung mga kababaihan natin, minor de edad man or hindi, na naabuso sa loob ng kanilang tahanan. So wag po kayo mahihiya at pag kayo po ay lumapit dito sa police station ng Barbosa is confidential po lahat ng inyong sasabihin. Tutulungan po namin kayong makapagsampa ng kaso at mabigyan kayo ng justice sa pang-aabusong nangyari sa inyo. Muli po, sa mga kababayan natin dito sa nasasakupan ng Barbosa Police Station, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Jeneline Calderon, residente po ng Barangay 394, Quiapo, Manila. Ako po, ay pinakulong ko po yung asawa ko dito po sa Barbosa Police Station. Tinulungan po ako ni Ma'am Monet at ni Sir Dakiwag. Mabilis naman po silang kumisponde. Una po, kinausap po nila yung maayos ng asawa ko. Yung living partner ko po, pero nagpahabol pa po siya. Ayun po yung maling ginawa niya, nagpahabol po siya sa mga kapulisan. Kinausap po siya ng maayos, pero tumakbo po siya. Nagpapasalamat po ako na mabilis po responde yung mga pulis, tinulungan po kami ng mga anak. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa MPP Station A dahil naagapan po nila yung aking reklamo tungkol sa pagnanakaw ko sa bahay. Nahuli na rin pumasok po sa akin. Maraming salamat. Magandang araw po, kami ay mula sa Pandangan Police Station. Narito po kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmatsyag sa mga kahinahinarang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na makikita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, naipit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tiyakin po ninyo bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Narito ang matatao ng bulta o pagkakakulong ang mga magulang na pabaya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance Number 8243. Para sa mga nagiinuman, naipit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada o sa alinmang pampublikong lugar sa ilalim ng City Ordinance Number 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, mayroon po tayong responsibilidad na bantayan at tiyakin ang kataling ng mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at paggunahan ng mga ito ng anti-rabies. Mayroon po tayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act Number 9482. Patungkol naman po sa ating mga basura, itapon po ito sa tamang lugar at oras. Ugalin pong ikandado at iyaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang hindi maging biktima ng pagnanakaw. Huwag po natin kalimutang isip ang ating palanunutuan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Panghuli, dapat nating alalahanin ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pagkikalahok ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Magandang araw po, kami po ay mula sa Pandangan Police Station.
sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Filimon B. Gangap, kasama po ang mga masisipag na opisyalis ng inyong barangay, sa ilalim ng pamamahala ni Punong Barangay Eduardo Espinola, ay narito upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmatsyag sa mga kahinahinalang kilos sa ating paligid, at huwag po tayong magdalawang isip na support ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na makikita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tiyakin po ninyo bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Bago po mapatawan ng multa o pagkakakulong ang mga magulang na pataya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance Number 8243. Para sa mga nagiinuman, mahigpit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada o sa alinmang pampublikong lugar sa ilalim ng City Ordinance Number 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, mayroon po tayong responsibilidad na bantayan at tiyakin nakatali ang mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at pagbagunahan ng mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act Number 9482. Patungkol naman po sa ating mga basura, itapon po ito sa tamang lugar at oras. Ugalin pong ikandado o tiyaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang hindi naging biktima ng pagkanakaw. Huwag po natin kalimutang i-check ang ating palanulutuan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Panghuli, dapat nating alalahanin ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikilalahok ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Kasama po ang mga masisipag na opisyalis ng inyong barangay. Narito kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmatsyag sa mga kahinahinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayong magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na makikita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tiyakin po ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari pong patawan ng multa o pagkakakulong ang mga magulang na pabaya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance Number 8243. Para sa mga nagiinuman, mahigpit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada o sa alinmang pampublikong lugar sa ilalim ng City Ordinance Number 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, mayroon po tayong responsibilidad na bantayan at tiyakin na nakatali sa tuwing ilalabas ng bahay at papakulaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act Number 9482. Patungkol naman po sa ating mga basura, itapon po ito sa tamang lugar at oras. Ugaliin po ang kandado o tiyaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daan ng mga masasamang loob upang hindi maging biktima ng pagnanakaw. Huwag po natin kalimutang i-check ang ating kalan o lutuan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at mga hindi inaasahang pangyayari. Panghuli, dapat nating alalahanin ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Kasama po ang mga masisipag na opisyalis ng inyong barangay. Narito kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmatsyag sa mga kahinahinalang kilos sa ating paligid. Na-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na makikita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tiyakin po ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari pong patawan ng multa o pagkakakulong ang mga magulang na pabaya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance Number 8243. Para sa mga nagiinuman, ay po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada o sa alinmang pampublikong lugar sa ilalim ng City Ordinance Number 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, mayroon po tayong responsibilidad na bantayan at tiyakin na nakatali sa tuwing ilalabas ng bahay at papakulaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayong
kayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act No. 946. Patungkol naman po sa ating mga basura, itasin po ito sa tamang lugar at oras. Gawin po ang pagkakakulong at ating nakasara ang ating mga pintuan, pintana at mga pwedeng gawin daan ng mga nagkakamang ulos upang hindi maging biktima ng pagkanakaw. Huwag po natin kalimutan i-check ang ating dalang pulutuan at mga baksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sulat at mga hindi inaasahang pangyayari. Panguli, dapat nating alalahanin ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. Kami po ay mula sa Pandakan Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Felimon B. Gatap, ang amin pong station commander. Kasama po ang mga masisipag na opisyales ng Barangay 840 sa ilalim ng pamamahala ni Punong Barangay Eduardo Espinola. Kami po ay narito upang magpaalala sa ating mga kabarangay na maging alerto at mapagpatsyag sa mga kahinahinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na matatagpuan sa inyong barangay. Para sa mga nagiinuman po, maigpit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga kalsada, eskinita o sa alinmang pampublikong lugar. Kung hindi po maiwasan ang pag-inom, gawin na lamang ito sa loob ng bahay upang hindi magkaproblema. Paalala din po sa mga magulang, maigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tiyakin po ninyo bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari po kayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa mga magulang na pabaya sa mga anak. Huwag din po natin kalimutang i-check ang ating kalanulutuan at ang ating mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa insidente ng sunog at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ugaliin din po i-check ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang makaiwas na maging biktima ng pagnanakaw. Lagi po nating tatandaan, ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Taong mapagsamantala, katulad po ng mga mandurukot. Lagi po pakiingatan ng inyong mga cellphone, wallet, at inyong na mahalaga. Huwag po magsiwala, makikipag-usap o kasama sa taong hindi kakilala upang maiwasan pong maliktima ng mga budol-budol. Magandang araw at maraming salamat po. Ano, Maler? Ang bantot na namin.
Tawag. Antay. Ha? Mi? Ano? Okay. Sa panunod